Hello, it's Casper the Friendly Ghost again, and I have another quiz for you. Which Norman Gusgusin will we see in this episode? A. Fighting Munggusin. Boss, kaya mo bang hamunin si Manny Pacquiao ng suntukan? Sabihin mo sa kanya, siya maghamon, darating ako. Sige, wala ka mong gloves ha, kama-kamao. Laban ako dyan. B. Crying Munggusin. Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay ni Isko eh. C. Paranoid Munggusin. D. Spitting Munggusin. Ano ko? Kupal sila. Ano sila? Kupal ako. Tululaway tuloy ako. The answer is... Find out at the end of the episode. Peanut! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest fake giver ng scholarship at peking pagbigay ng tulong sa mga estudyante, mga kahombre ko. Well, sinabi niya po sa video or live something na bayad na yung scholarship namin, which is hindi pa talaga. Actually, Kahit piso, wala. wala pa po. The biggest duwag! Ang taong akala niya ay maloloko niya ang batas. Yan ang tulungan nyo dahil tinagtad ko ng kaso doon sa Isabela, sa Ilocos Norte at sa La Union. O, yan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Parang meron yata ako residency sa Cordillera, no? Sa Bugyas. Ay, hindi pala. Sa Mangkayan na lang. Magpapail nga rin ako dito ng kaso. Total, pinagsasabi mo na, ipipilipin look mo ko eh. Di ba? Malapit na ang paghukom! Oo! Oo! The biggest praning! Sa tuwing may napag-uusapan o naririnig na wangwang ng pulis. Umuurong ang itlog, mga kahombre ko. Walang iba, kundi si Norman. Gusgusin, palakpakan ang putang inang yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron na ho tayong 61 videos mga kahombre ko ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga kupal na intelektual sa mundo ng internet, alam mo na, ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko, grabe. And yes, we will make millions! Paldo! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Sa last video ay tinalakay natin ang pagsagot ni Norman Gusgusin sa mga mensahe sa kanya ni former Senator Manny Pacquiao. At paghamon niya dito ng suntukan, ang kapalho ng mukha nito, mga kahombre ko, suntukan, sa kanya hindi ka makapalag. Suntukan, sampigahin kita dyan eh. Hindi kayo mag-comment, no? Subscriber lang pwede mag-comment. Dito, mga kahombre ko, mapaghahalataan ho na itong tao na ito ay hindi negosyante. No. Isa ho itong social media influencer. Gets nyo? Isipin nyo yun, naisip niya pa yun. Na i-subscribers mode, mga kahombre ko, ang kanyang comment section pag naka-live. Siyempre, sa dami-dami hong gustong murahin siya minuto, itong hindorotot na to, mga kahombre ko, abay malamang magsusubscribe yan para lang mamura siya, mapikon siya, at lalong-lalo na mabwisit siya
sa live niya. Kumbaga, makakuha sila ng something na ipopost nila online. And then eventually, pag tapos na ang live niya, makakalimutan na nilang mag-unsubscribe. Norman, yan lang naman ang motibo eh. Kaya kahit papano, nagkaroon ka ulit at tumaas ulit ang subs mo. Pero wag ka mag-alala, Norman. Yang mga nakasubscribe sa'yo, wala yan. Pumunta lang sila dyan para walwalin ka every freaking time. In fact, mga kahombre ko, makikita nyo ho, busy ho talaga yung mga moderator ko no ni Norman na ngayon non-existent na po. Pansinin nyo, hindi na ho siya nagbubura ng mga comments. Hirap na mga kahombre ko. Kaya paminsan-minsan makikita nyo sa mga videos niya na hindi ka na pwedeng mag-comment once na na-upload na siya at tapos na ang live. Diba, Norman? Akala ko ba ibang klase at dekalibre ang isipan mo? Bakit sa mga simpleng bash lang, apektado ka? Pero sa bagay, halata naman ho na napakahina ng tao na ito. Imagine niyo mga kahombre ko, kung ano-anong pinagsasabi niya sa akin, sinasagot ko siya, and then afterwards, siya pang may gana magkaso sa Isabela. Diba? Nagkaso siya, and then, charan! Dismissed ang ikinaso niyang pang grade 2. Magaling kang hindorotot ka? Oo! Idol, pakita mo na kasi mansion mo kay Pacman at MG. Ano? Pakita ko na kasi mansion ko kay Pacman at MG. Bakit? Si MG ba? Ka-level ba ni Pacman yon? Si MG hindi pwede maging ka-level ni Pacman yun. Si MG isang uhuging vlogger yon na nag-endorso ng peking abogado para manggoyo ng mga Pilipino. O hindi siya magiging ka-level ni Pacman? Malayo. Malayo nga siya sa level namin eh. Malayo siya sa level ko. Di ba? Ganun lang yun. Paano siya nil-level sa amin? Paano mo sasabihin MG and Pacman? Mukha nga siyang basang sisiyo sa harapan ni Pacman. Di nga siya pinansin. Hindi nga siya inupuan eh. Norman Gusgusi naman. Malamang sa malamang, ha? Ang mga taong bilyonaryo na totoo, tulad ni Boss Manny. Ganyan. Hindi naman ako bilyonaryo, Norman. Ako ay isang simpleng mamamayan lang. Literal na YouTuber lang ako. Malamang hindi ako uupuan ni Boss Manny. Bilyonaryo yan eh. Para lang sa putyo-putyo na content. Gusto mo upuan ako ng isang bilyonaryo? International icon? Ha? Gusto mo upuan ako? Putya, baka nga ikaw hindi ka rin tayuan eh. Isnabin ka na lang. Diba? Gusto mo bikilan ka pa sa ulo eh. Kaso, in this case, syempre mga kahombre ko, sino ba naman ako para upuan ng isang Manny Pacquiao? Normal lang yun. Napakaswerte na natin at tayo ay naimbita dyan. At tayo, mga kahombre ko, ay nakakuha ng panayam kay Boss Manny. Yun lang. Masayang-masaya na ako, Norman, nun. Kasi kahit ikaw, sa tanang buhay mo, hindi mo kasi yan ma-experience. Kasi, isa lang ang ma-experience mo. Pag nakakulong ka na, dadalawin ka ni Boss Manny. Kailan tinagkala, tingnan ko kung ano to. Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Oy, gago ka. Pwede. Yun ang pinakamaganda experience mo. Paglabas mo, kung sakali, no? Na makakalabas ka, ikwento mo na lang ulit kung anong ginawa sa'yo. Ayun! Yan ang exciting, Norman! Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusan trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Kaya dito ka na lang sa TapTapSend. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes.
Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Tumakbo muna siyang senador. Pag pinayagan siya ng COMELEC na mag-senador, doon, baka pwede na siyang lumebel sa amin. Pag pinayagan na siya ng Korte Suprema na maging senador ng Pilipinas, doon, ka-level niya na kami. Pero hanggat hindi, wala. Malayo. At saka anong pinagsasabi mo? Eh wala namang kwenta yung salita mo, Norman. Kahit anong sabihin mo, wala na talagang bigat, wala talagang kakwenta-kwenta. Si Boss Manny nga, kinausap ako na parang tao, di ba? Pinapakisamahan ako bilang tao. Boss Manny yan. Literal na nanalong senador at hindi lang yun, napakaraming achievement sa buhay. Tas gusto mo ihana yung pangalan mo sa kanya? Eh, isa ka lang naman na convicted criminal? Convicted criminal ka eh. Iahanay mo yung sarili mo kay Boss Manny? Porque sasabihin mo na tumakbo kang senador, but did you win it? You lost. So wala ding kwenta yung ginawa mo. O, iyayabang mo yan. Kahit naman sino, Norman, no? Basta may pinag-aralan ka at nasa tamang edad ka, no? Pwede ka naman tumakbo senador eh. Hindi tulad mo na pilit lang ang pagtakbo. Sa pinapakita mong utak na yan, sa pinapakita mong bungangang yan, hindi ba nakakahiya lalo? Lalong nakakahiya mga kahombre ko. Kasi papaano nangyari na ang isang tao na parang may... Talagang ano na yan, criminal yan. Baka may diferensya na. May something na ito nakatakbo mga kahombre ko. Imagine ninyo, if ever this guy won, kung ano ho ang mangyayari sa Pilipinas, bunganga mo pang impyerno eh. Hindi naman yan pang dito. Imahinasyon mo sobrang tindi. Delusions, incredible. Alam mo kung normal na tao, mapapahiya rin na sabihin na tumakbo siyang senador eh. Tapos ang isasagot sa'yo ng kinekwentuhan mo, Ay, tumakbo ka senador sa lagay mong yan? nakakahiya, Norman. Halatang wala ka sa katinuan eh. Inihayabang mo yung pagtakbo mo, tas tignan mo ang state mo ngayon. Ayan ang ibinebenta mo sa masang Pilipino. Yang inaasal mo, inaasta mo. Kahit kailan mga kahombre ko, wala naman ang pakialam sa ganyan eh. Isa lang ang pakialam ko, ang ihoyo. Si Mangusin, mga kahombre ko. At mangyayari yan. At sabi mo, Di ngayon, tospok. Walang views. Okay? Walang views. Mahina yung views. Sayang pamasahe. Nakuha mo? Walang naniwala. wala palang views. Kaya pala, 1 million views na siya ngayon. Oo, at hindi lang yun. Wala naman palang views. Kaya pala naman na national TV na yung issue na to. Hindi ba? Isa kang malaking talunan. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Halatang halata na sinasampal ka na ng katotohanan, ayaw mo pa ring maniwala. Walang may naniniwala pa ba talaga dito, mga kahombre ko? O yung mga trolls mo lang na pinapagawa mo sa mga tauhan mo? Di ba nga sinabi din itong mga bata? Yung remember the phone na sinasabi niya na maghanap pa kami ng students na kasama namin na sasagutin doon yung tuition fee and also may 10K na allowance per month. Ang gagawin is bibigyan kami ng tagi-isang phone wherein gagawa kami ng fake accounts or dummy accounts. What? Trolls? Yeah. Gagawa kayo ng mga fake accounts? For good comments, mga ganun po. Actually, yung... Sino-sino yan? Like, sino-sinong magtatrabaho dyan? Ikaw, sino pa? At yung mga mahahanap nyo? Mga friends po namin para nakikita din po sila.
Para lang sa good comments? Yes po. What the Kung tutuusin mo nga po, madaling gawin. Tapos, Tigi-ilan daw kayo? Tigi-ilan kayo ng profile, ng fake account? at least 5 accounts po sa isang phone. Wow! Di ba? Ayun naman pala. Kasi alam nyo, halatang-halata naman sa tao na yan. Na takot siya makabasa ng totoong comment. Kaya talagang nagbubura yan. Hide comments, di ba? Time out, black. Lahat na ng klase ginagawa niya. Di yan talagang totoo. Nagre-recruit ka para sa kakapirangkot na papuri sa'yo? Nakakahiya ka naman. Ayun ang sinasabi ko sa'yo. Ang dignidad at ang pagmamahal ng tao sa'yo ay hindi nabibili. Tandaan mo yan. May hangganan ng lahat. Lalong-lalo na ho, yung tinatawag na respeto. Tinatrabaho yan, Norman. Hanggang ngayon nga, kahit ako, hindi ako nag-e-expect ng 100% respeto kahit kanino man na manonood. Kasi alam ko na I need to earn that, to have that. At alam mo, Norman, kalakihan sa porsyento na yon para makakuha ko ng maganda-gandang respeto sa mga manonood ko, yung ma-warrant of arrest ka or makulong ka dahil sa ginawa kong mga kaso sa'yo. And excited ako dyan, Norman. Kasi alam mo yon, ibang laban to, Norman. Ito yung laban ng Hoyo. Ito yung Philippine Loop Warrant of Arrest Edition. Oo! Excited na kami lahat. Tama yan. Huwag ka nang bumalik sa Maynila. Kaso, akala mo naman masasalba ka sa Isabela. Akala mo lang yun. Ang galamay ng batas ay aabot kahit saan. Pero mas maganda yan. Kasi di ba Panginoon ka dyan? Panginoon ako dun. Oo. Sa sobrang Panginoon mo, natalo ka sa kaso sa akin. First, sa sobrang Panginoon mo, mapapahiya ka dyan. Kakalad ka rin ka dyan. Oo, hintayin mo. Ayan yung pinakamaganda. Sa Isabela ka mismo, kalad ka rin nang huhuli sa'yo. Ayun! Hindi ba mas maganda yun, Norman? Di ba? Mas, pucha, trending yun. Maganda yun, Norman. Kaya tama lang na dyan ka. Tignan natin, ha? Kung totoo nga na Panginoon ka dyan. Panginoon ako dun. Oo. Oh, may nagpalipad. Boss, naghain ngayong araw si Pacman ng kaso sa'yo. Good! I'll see him in court. No problem. Di ba? I'll see him in court. Si Casper nasa bakasyon. Sa 8 pa papasok. Norman naman, sa 10 sinabi mong date, 11 walang natuloy. Ang dami mo na ng humanitarian. May 40 million ka pa nga humanitarian, di ba? Ay, sino may sabing naghihirap ako? Sino may sabing naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. At nga pala, sa lahat ng supporter ko, ngayon po ako po ay pupunta ngayong 31 and 1 sa most depressed municipality ng Pilipinas. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng bigas sa mga walang makain, isang sako bawat isang pamilya. Ay makikita nyo po yan sa aking live sa 31 and 1. Yan pong lugar na yan ay talagang most depressed. Nasa kaduluduluhan po ng Pilipinas na kung saan hindi na maabot. At yung lugar po na yan, kung hindi ako pwede magkamali, ay rebel-infested pa po. Pero papasukin ko po sapagkat nais ko po na maabot sila, na mailapit ang kanilang kalooban sa ating pamahalaan. Nasaan na yung mga yan, ha? Mga scholar kuno mo, pinapangakuan mo, nababayaran mo ng 100% scholarship, sinabi mo pa sa YouTube mo. So, ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante
Okay? Pupunta kami sa mga universidad. At bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? O, bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So, sisimulan yan by the last week of January. Tapos biglang ito yung sinabi nila. Kay Francis Leo Marcos, sana wala nang madamay ng mga inosenteng probinsyana. And sana huwag kang mangako kung hindi mo pa natutupad yung mga sinabi mo. Or wag ka munang magbibitaw ng isang salita na hindi mo pa tapos gawin. Don't claim something na tapos mo na, which is not pa pala. Pero despite of everything that happens, aabangan po namin na sana mabayaran nyo pa rin po yung full scholarship na sinasabi niyo. Eh si Casper pa kaya? Sabi mo, 2 weeks lang. Si Casper nasa bakasyon, sa 8 pa babalik. Humingi ng 2 linggong bakasyon. Pinagsawa ko na muna. Eh mag-iisang buwan na nga wala si Casper eh. Okay. And then, may isa pa rito palipad. For 10,000 New Zealand dollar. For 10,000 New Zealand dollar. Biruin mo, nangaasar lang ako sa basher ko. Kumikita ako ng $500 araw-araw. Dito lang, nagmumura-mura lang ako. May $500 ako everyday. For 10,000 New Zealand dollar. $500 ka dyan. Ano ka? Big time influencer? Tingnan mo nga abuse mo. Sampigahin kita dyan eh. Para bumalik ka lang sa realidad eh, di ba? Norman, hindi na uubra yung mga ganyan mong patutsada. Kasi ang mga tao sa henerasyon na to, bukas-kas ng utak. Hindi katulad mo na hanggang ngayon nabubuhay pa rin sa fairy tales. Any estudyante ng Cagayan State University, ganito, antas. Pupunta ka kung nasan ako ngayon, habang nakaupo pa ako bago mag-end ang live ko. Meron kang baon, 5,000. O, ayan. Nasa lamesa. Kunin mo na. O, ayan o. Ayan na, o. Ayan yung 5,000. Ayan, sa lamesa. O. Dadamputin mo na lang. Estudyante ng Cagayan State University, babae. Babae ha, babae. Punta ka na rito, kunin mo na. At meron tayong tinatawag na surprise bring me. Kapag nasagot mo yun, o nadala mo yung surprise bring me, meron ka additional 50,000. Baka naman yung mga ipinamimigay mo at ipapamigay mo uno sa mga estudyante ay tulad lang ng ipinangako mo noon na libreng paresan sa buong Pilipinas. Free, unlimited pares, and an unlimited rice and soft drinks libre. Oy, sir, pumila ka din doon. Baka ikay gutom na. Alam ko namang slap-soiled and hungry ka. Titigan mo to. Basher, titigan mo. Wala ka nito, gago. Di ba meron diwata? Merong Encanto. Abay, puro sila fantastic eh. Ito pangalan ng pares natin. FFCI, abangan nyo. Ang pangalan, dideclare ko na. Okay ka, pares ko. Libre. Para sa buong NCR yan. Abangan nyo yan. Ito yung pangalan. Okay ka, pares ko. Libre yan. Nakikipag-coordinate na ako sa government ng Pasay para makahingi ako ng malaking space kung saan pakakainin natin lahat ng mga hirap, mga street dweller, yung mga naglilinis ng kalsada. Only rice, only sabaw, only gulay, only gulay. Ayan, may gulay din. Tapos may pares. Tapos may soft drinks. Libre. Tapos biglang ganito na lang yung sasabihin mo sa mga tao? Kachaw ka na kay Diwata sa parmesan mong libre.
Alam mo, yung mga ganyan, hindi ko pinapatulan yan. Oo, yung mga diwa-diwata mukhang engkanto, hindi ko pinapatulan yan. Kahit magbigti yun, malabong umabot sa akin yun, oo. Yun sumikat sa pagtitinda ng pares para may kabuhayan. Ako na may sumikat sa dami ng pera ko na ipinamigay ko sa Pilipino. Bobo, paano ako makakantsawan? Wala nga pwestong makuha di ba? Ang bobo mo, kung hindi ka makapaghintay, doon ka makikain kay Diwata, huwag ka mag-comment dito, tarantado. Pasisira lang yung gabi ko sa'yo. Or else, masira yung gabi mo kasi paliliguan kita ng mura. Bobo mo. Di ba? Ikukumpara mo sa akin yung dugyot na lubugang panga. Oo, nagkapera yon dahil nagtinda, naghanap buhay. Doon nakilala sa pagtitinda. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Ikukumpara mo sa akin yan, putang ina, adik yan. Di ba? Bobo mo. Wala nga pwestong makuha di ba? Ang bobo mo. Kung hindi ka makapaghintay, doon ka makikain kay Diwata, huwag ka mag-comment dito, tarantado. Boss, nasaan na raw parisan mo? Sabi ni Diwata. Lubog na si Diwata Bakit pa ako magtatayo? Di ba? Lubog na Hampas lupang patay gutom na uli Wala na nga kumakain doon sa kanya. Kawawa naman pag nagtayo pa ako ng parisan, tarantado. Isa ka pa, putangina mo. Nasaan na yung mga pangako mo na yan? Ayan ang sinasabi ko, mga kahombre ko. Kita nyo, mukha sa mukha ho, mata sa mata, na napakasinungaling ng tao na ito. Paano ka naman papaniwalaan? Isa kang sinungaling. Sobrang sinungaling, mga kahombre ko. Wala hong matutupad sa mga kwento ng tao na ito. Nang umalis sa live si Gusgusin at hindi niya, unfortunately, napatay ang mic, kinausap nito ang kanyang tauhan at sinabing, Ayan ulitin ko sa estudyante. Hintayin nyo ako. Wait lang, balik ako. Utapan ka, nag-end live ako at wala pa yan. Utapan ka, nag-end live ako at wala pa yan. so ibig sabihin pala nun, ulitin nga natin. Utapan ka, nag-end live ako at wala pa yan. Ulitin nga natin. Utapan ka, nag-end live ako at wala pa yan. Ibig sabihin pala nun, scripted lang pala yan at pili lang ang mga estudyante. So hanggang sa Isabela, abot ho ang kabulastugan at kalokohan ni Norman Gusgusin. Utapan ka, nag-end live ako at wala pa yan. Mapapansin nyo lahat, mga kahombre ko. Patagal ng patagal. Paisa na lang ho ng paisa siya. Palungkot ho ng palungkot. Wala nang gusto sumama sa'yo because everybody knows you now because of me at mga kahombre ko. Ang lawak na reach namin. Ano, Norman? Ayon, lumiliit tuloy ang mundo mo? Oo. Alam mo, Norman, uulitin ko lang sa'yo, hindi kita bibitawan, Norman. Hindi talaga. Kasi gago ka! Dahil gago ka! Nasa likod mo lang ako! Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Hinding-hindi kita iiwanan. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka! If you have the bring me, I'll give you the 50,000. May dala kang toothpick. Tayo na! Walang toothpick na dala! Bigay ko 50,000 Diyos ko, toothpick lang, toothpick. Toothpick lang ang pinadadala ko. Sorry, Okay. Wala pa yan. Eto. Sayang ang 50,000. Pupunitin ko na. Sabay-sabay natin punitin ang mga senador! Mabuhay ang revolusyon! Pero dahil nag-effort siya, wala siyang kasama. Cagayan State University, nag-effort pero so dahil nag-effort ka, bibigyan na lang kita ng wala po siyang kasama. Pero ito 5,000 kasi to. Pero dahil siya nag-effort na pumunta rito, bibigyan ko siya ng 3,000.
Dapat 5,000 kung may kasama niya. Sana nagtawag ka, binigyan mo tigpa 500. Ganun din, no? Ganun din, ha? Cagayan State University. Diyos ko, toothpick lang, 50,000. Wala pang dala. Ano ba yan? Di ba? Eh, ganun na ako ng gano'n kanina, eh. Di ba? Napasin mo sa live ko? Ganun na ako ng ganun kasi binibigyan ko sila ng idea. As if naman, meron talagang laman yan. Ayon sa ating kaibigan na si Fuji News, mga kahombre ko, nagtataka pa ba kayo kung bakit walang bangko ang nagbibigay ng account kay Norman Mangusin aka Peke Marcos? Simple lang, red flag ang pangalan niya. May hit siya sa Anti-Money Laundering Council at sa Credit Information Corporation. Kaya automatic iwas ang mga financial institutions. Meron man siyang kasalukuyang active account sa Philippine Bank of Communications, restricted na rin ito. At 1,000 plus pesos na lang ang laman nito. Ito ho ang patunay ni Fuji News. Nakakahiya, mga kahombre ko. Kita nyo na! So, kaninong cheque naman ang iniangas mo at ipinunit mo? Definitely hindi sa'yo. Isa lang yan sa mga palabas niya. Mag-ingat kayo. Ingat, ha? Habang hindi pa nakukulong, ingat. Relax, man. Ganyan talaga. Okay. Okay. Ganito naman. May picture tayo. Pag pinost mo yan at inabot ng 25,000 like, pakinggan mo ito sasabihin ko. Pag pinost mo sa Facebook mo yan, bibigyan kita ng 2 linggo. Pag inabot yan ng 25,000 likes, February 24, I'll give you an extra 50,000 pesos. No! Bahala kayo. Okay? So much. Okay, God bless you. Bye-bye. Toothpick lang si Kwenta nila. Diyos ko, Norman. You know it yourself. 25,000 na reaction is impossible. Lalo na sa taong wala namang followers. Kahit nga ako 25,000 reaction is a lot, mga kahombre ko. Itong picture namin ni Boss Manny, syempre umabot ng ganyang kalaki na lagpasan yung 25,000 reaction dahil si Boss Manny yan. And interested yung mga tao na malaman yung side niya. Pero mga kahombre ko, yung i-post mo yung picture nyong dalawa, isang normal na estudyante at Norman, 25,000 react. Guys, come on. Imposible ho yun. Imposible yun. Alam nyo na, kapag imposible, mga kahombre ko, tapos bibigyan ka ng premyo, ibig sabihin, ayaw talaga niyang ibigay ang premyo. Kasi kung ikaw ay tunay na bilyonaryo o trilyonaryo, sa awa mo sa estudyante, magbibigay ka na rin kahit magkano. Sa totoo lang, mga kahombre ko, sa totoo lang. Gasino lang ba ang magbigay ka ng 20,000, 10,000 sa isang estudyante? Di ba? Kung ikaw ay totoong trilyonaryo. That's nothing. Dalawang magkasamang estudyante, babae at lalaki, magkasama. Unang kakatok dito sa sakyan ko, dala yung kanilang ID na sila ay taga Cagayan State University, Carig Campus. Kailangan magkasama to, babae at lalaki na estudyante. Halika na, kunin mo na yung pabaon ni Sir FLM. 5,000. Ito, dali. Siyempre, yung location. Papakita natin location. Ito yung location. Ayan, ang location. Ayan. Ayan ang location. Bahala kayo maghanap dyan sa location na yan. Okay? Marami ko nakita mga naglalakad na estudyante sa gilid ko pero hindi ko ipapakita. Ayan ang location. Tumitingin sa cellphone yung isa. Ayan ang location. Ayan. Napakataas kasi ng tingin mo sa sarili mo, Norman.
halatang ayaw mong ibigay yung 5,000. Ginagawa mo lang lahat ng ito for the content. Yan talagang totoo dyan, di ba? Kasi lumabas na rin sa bunganga mo na ang kinikita mo ay... Pero mo, nangaasar lang ako sa basher ko, kumikita ako ng $500 araw-araw. Dito lang, nagmumura-mura lang ako. May $500 ako everyday. Tapos nagmumura-mura ka lang, di ba? O ngayon, tatawagan natin ang BIR, ha? Tatanong natin kung talagang ang taxpayer ka, ha? Huwag ka mag-alala. Tatawag talaga ako at ibibideo ko yan. Abangan mo, pupunta talaga ako sa BIR, ha? Tingnan natin kung talagang lehitimo, no? Na ikaw ba'y negosyante, as you said, at ikaw ay kumikita ng almost 900,000 pesos per month dahil sabi mo, $500 per day. So, make sure totoo yan. Kasi pag BIR ang kumalaban sa'yo, talagang magpapadonat ka nang wala sa oras yan. Oo. At ito pa, ha? Ano ba tingin mo sa sarili mo? Ha? Buong Pilipinas nanonood sa live mo? Sino ka ba para katukin niyang karo mo, di ba? Yang bulok mong van, di ba? Ikaw lang naman itong tao na ito Pagka sinearch ka sa Google, nakasulat na ikaw ay kriminal, di ba? Na ikaw ay out on bail sa kasong human trafficking. So bakit ka naman kakatukin? Mamaya niyan, pag kinatok ka, bigla ka magbukas ng van, tas bigla mo kuhanin yung bata. Nako, nakakatakot yan. Nakakapraning yan, Norman, ha? So, sino naman tanga nakakatok dyan? Ano ba ine-expect mo lahat ng tao nanonood sa'yo? Isa pang kaimposiblihan, mga kahombre ko, ha? Hindi nga niya sinasabi kung nasaan siya. Sa kaduwagan niya. Pero, syempre, salamat kay Puji News, nalalaman natin kung nasaan siya. Kaya, kahit pa paano, mga kahombre ko, nagkakaroon kayo ng idea. So, in short, mga kahombre ko, nakalipas ho ang 45 minutos ng kanyang live and sa dulo, walang kumatok. What do you expect? Malamang walang kakatok dyan, di ba? Hindi mo nga alam kung nasa position siya, di ba? Nanonood sa'yo 1,000. Gusto mo may kumatok sa'yo dyan? Paliw ka ba? Imagine niyo mga kahombre ko, ang populasyon sa Pilipinas ay 112 million. Tapos gusto mo, 1,000 viewers ka lang? Madedetect ka at hahanapin ka ng mga tao? Ay, nako Norman. Noong February 3, mga kahombre ko, nito lang. Meron naging hearing si Norman Gusgusin, ngunit hindi niya ito sinipot. Bagkos, nag-live pa siya ng makailang beses sa channel niya. At ito ho ang sinabi niya. Wala po ako hearing ngayon. Hearing nila, baka sila meron. Pero sabi ng abogado ko, sa A12 pa. Wala pa ako hearing. Napakasinungaling mo, Norman. Akala ko ba pagsasampi-sampigahin mo yung mga Lopez? Ang tagal naman, gusto ko pagsasampalin ko pa yung pamilya ni Ogag Mukhang babatukin din yung pamilya. Walang kwenta. Pag binatukan ko isa sa kanila, takbuhan lahat yun wala. Kahit saan ko tingnan yung buong lahi niya, babatukin. Pag binatukan ko, iiyak mukhang sasampalin yung buong lahi nila. Sa totoo lang, kung talagang ituturing kong kaaway, pwede kong dagukan doon sa loob ng korte yung buong pamilya na yun. Nando na, mga Lopez, Norman, ito! Norman, tatay gutom. Norman, see you there. Norman, patay gutom. Ito na po ang mga sinasabi ni Kulaong ng mga gusgusin. Andito na ang mga dugyutin. Magbibideo daw ang mga Lopez sa susunod pagkikita. Gawin kamo nila. Huwag na kamo silang huwag na kamong daw, puro sila kahampugan. Putang ina ka, wala ka dito, boy. Hindi pa kompleto yan, Norman. Iniintay ka kasi papasampi ka sila sa'yo. Personal. Alam mo yon, Norman? They were very excited to actually be slapped by you. Kaso hindi ka naman pumunta. Nung literal na tinayuan ka na, game, wala ka na.
Ayan, si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Ginawa sa ibang mga vloggers, lalong-lalo na ginawa sa akin. Recently, alam nyo naman, naalala nyo, di ba? Ngayon, pati ba naman sa mga ganyan, Lopez na, sabi mo nga. Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Sa dami mo ng taong mga pinagsasampal o sasampal-sampalin, ay nako, parang makakagawa ka na ng bahay sa mga sampal at sampingan mo, ha? Ngunit wala. Walang natupad kahit isa. In fact, wala kang bahay. Wala kang bahay. Kadiri yung buhay mo. Imaginein mo, nagre-rent ka sa isang resort na tigwa 1.5 lang per day. 50 anyos ka na, Norman. Kaedad mo yung judge. Nahahatol sa'yo sa kasong cyber libel. 50 anyos ka na, Norman. Wala ka man lang naatikha kahit ano. Naatikha mo 2 sasakyan na kakarag-karag. Good afternoon. Good afternoon. Tas mga 10 pirasong peking fraud Perry. Alam nyo mga kahombre ko, kung susukatin nyo ang tao na ito, napakababaho ng tao na ito. Kita nyo sa mga mata niya ang emotions niya, pero iba ang inilalabas ng bunganga niya. Yan ang totoo. Di ba? At dito mga kahombre ko, lumabas na naman ho ang kalibugan ng aso na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Sino favorite mo sa Viva Max? Kambal kong Norman. Nako, sa Viva Max? Tatlo naging jowa ko dyan. Yung isa, ang pangalan niya is ano? JR? Yeah. Yung isa naman, CC. At yung isa naman, IT. Tatlo. IT as in IT. Yung isa naman, CC as in kaya nyo. Yung isa naman, JR as in yet. Gusto mo ng ano? Jomar Rodriguez, shout out sa'yo. Gusto mo ng video? May video kami. Talagang pagkapapanood mo yung video namin, talagang porn. Talagang sex bomb. Asar talo ka na naman. Di ba? Napakamanyak mo talaga, Norman, no? Grabe, mga kahombre ko. Imagine ninyo, ganyan lang ang tingin niya sa mga babae. Nako, Norman, magbago ka na. Sa bagay, ba't ka nga ba naman magbabago? Parang ikaw na nga mismo ang may gusto na bumalik ka sa hoyo, di ba? Kaya mo nga ginagawa lahat ng ito eh. Marami pa. Marami nga lumapit sa akin ng mga broadcaster. Isang hingi lang, bigay agad ako. Katulad ni Corina Sanchez. Humingi lang ng ano yun. Para sa mga pets. Walang 20 seconds. Bigay ako ng 1 million. Sino pa ba? Sa Japan. Dami kong tinulungang homeless dyan. Kumbaga mantra ng buhay ko yan ang pagtulong. Kaya lang ngayon naririndi na, napupundi na rin ako sa mga yan. Akala mo kung sino magaling, wala namang kayang patunayan. Ano ba nagawa ninyo sa lipunan? Pero wag na natin pag-usapan yan. Si Yama, hindi ko naman kayang pigilan yan sapagkat tao yan na nasasaktan eh. At buhay na testigo at buhay na saksi yan eh. Involved siya sa mga pagkakataon na yun. Hindi ko masisi ang tao ko na nasasaktan. Grabe, Norman! Pati ba naman si Madam Corina Sanchez
Pinagsalitaan mo ng ganyan? Mamaya niyan, makakuha ko ng panayam kay Madam Corina at ikaw masupalpal na naman at kung ano-ano na naman kabulastugan ang sasabihin mo at sasabihin mo na ito ay... Sabi ni Lay Ramos, tunay po ba yung mga evidence niya, sir? Pambihira. Yan ay fake news. Yung mga evidence na yan, inilabas na lahat sa korte dati yan. Fake news. Oo. Yung mga voice recording, puro fake news. Oo. Hindi na may pananay ko. Gago po tayo na ito, makagago na to. Gagawa ka lang na fake news po. Asa ng source niyan? Tanga, fake news yun. Katulad mo. Tangina mo, ang tagal ng issue niyan. 8 taon na nakalipas sa issue na yan. Hanggang ngayon buhay pa, bobo. Fake news yan. AI yan, tanga. AI yan, tanga. AI yan, tanga. Bobo mo. Hindi ba madalas ganyan ang pinagsasasabi mo to the point na pati yung sinabi mo kay Mami Jonicia? At, okay, never ko sinabi na dulingan nanay mo. Inedit nila yon. Okay? Sila ang nagsasalita nun. Inedit nila yon. Inedit nila yon. Inedit nila yon. Kasi, may salitang duling, sinabi nila yan sa aking ina. So, kinapture nila yung salita, pinagdugtong nila. Maaring ganyan yan. Ay, AI din! AI yan, tanga! AI yan, tanga! Ay, nako. AI yan, tanga! Oh, ha? May nalalaman ka pa, oh. Paano ako magtatago sa sinasabing wakwang puta na ang tibay ko rito? Tanga! Matibay daw sa lugar niya. Walang yaka, Norman. Kaso mo nga lang sa akin sa Isabela, na-dismiss pa. Anong matibay? Dagukan kita dyan Kukunin ko lang yung papel. Ipapakita ko sa inyo. Umaati ka bulaglagan to. Tatamaan ako sino tatamaan dito. Baka kasi may wangwang Sabi ko sa iyo huwag ako. Okay? Wag ako. Grabe na yan, Mangusin ha! Ibang klaseng paranoia na yan. Dinaig mo pa ang nakatik ng kung ano-ano sa katawan mo ha! Napakatinding paranoia niyan. Ba't kaya ganun, no, mga kahombre ko? Kapag ang pinag-uusapan ay NBI, police, may marinig na wangwang, talagang sobrang niya, no? Active na active yung spider sense niya. Ba't mukhang natataranta ka na, makabaho? Makagago. Oh, di ba? Idol, bisita ka naman sa Alicia. Takot na takot kang mahuli, ano? Kaya nga ngayon, hindi na natin yan nakikita sa Maynila. Duwag na duwag, ano? Kaso kahit nasaan ka, talagang maukuha ka. Oo naman. Ibahin mo ko sa lahat kasi talagang tutuluyan kita, Norman. At dito, mga kahombre ko, may nagpalipad sa kanya, mga kahombre ko, ha? Sabi ni Chico, mas mabuti pa magpaka na lang si Makagago. Ang galing Pero, mababasa nyo dito na iba. At ito pa, isa pa! Ang sabi niya... Sabi ni
Fish Tico, makagago, hahalik ka sa lupa. Malapit ka na pabagsakin ni Norman. Sayang ang palipad ni Unggoy. Ngunit ang sinabi na nagpalipad ay ito. Wasak na wasak ano! Mga kahombre ko, lahat ho na nagko-comment sa kanya, puro ganyan. Literal na puro gawa-gawa lang nilang mga account. Yung mga nakikita nyo dyan na mga comments na positive. Sila-sila rin lang ho yan. Legit. Tas nagbubura siya. Pero lately, hindi siya nagbubura. Ibig sabihin, nilayasan na rin ho siya ng mga tao na nagtatrabaho sa kanya. Mga kahombre ko kasi, hindi ho talaga tatagal. Kasi una sa lahat, wala naman siyang pangsahod sa mga tao. Papangakuan niya ho ng kung ano-ano, pero sa bandang huli, wala naman siya mapapatunayan. Lalayasan talaga siya. At syempre, worst comes to worst, sisiraan siya. Which is normal lang. Kasi syempre, yun na lang yung pambawi. Sisiraan ka talaga niyan. Ay, may ano rito. Si Makagago, may post na pinorward sa akin, ah. Ba't daw umakyat ang bayag ko nung i-interview si... Gusto mo ipalo ko pa yung mukha mo kay Ian, eh. Oh, pumunta kayo rin sa bahay ko, dalawa kayo. Pag hindi ko kayo pinag-untog, ewan ko na lang. Umakyat daw yung young balls ko. Ulol! Sino naman maniniwala dyan, eh? Magnanakaw yan dito sa bahay ko. Ano ka ba? Kakasuhan ko na yan. Nire-ready ko lang yung kaso niya. May CCTV rito at may report ng gwardiya na tumakas siya rito na walang tao, 2 bag yung daladala niya. Paano naman ako matatakot dyan sa isang magnanakaw? Tanga! Ang sabi daw ni Makagago is ano, pag nawarad na raw ba si Norman, ay matatapos na raw ba ito? Mukhang wala itong katapusan. Wala talagang katapusan dahil di mo ko kaya ipawaran. Yung mga kasong pinagpapapail mo, available yan. Naka-ready ako. Magbe-bail ako, tratado. Sigurado ka, Norman, ha? Sigurado ka. Sinabi mo yan. Sinabi mo yan, ha? Tingnan natin. Pero teka, sabi mo, hindi kita mapapawaran kasi available naman daw. Eh di praning ka ngang talaga. Wala talagang katapusan dahil di mo ko kaya ipawaran. Yung mga kasong pinagpapapail mo, available yan. Bakit ka magbe-bail kung wala kang warrant? Wala ka nang maloloko dito, man. Papraningin lang kita ng paulit-ulit. At dito, mga kahombre ko, paulit-ulit niyang sinasabi ito. Saan ka naman ako bilang anak? Ano yung sabi nung pangalan Pacquiao? Manny Pacquiao. Nagpalipad pa yun, ha? Pangalan, Manny Pacquiao. Anong sabi? Paano papatulan ni Pacifico nanay mo, dulingan nanay mo? O, ano sagot ko? Ano naman ang nanay mo? Di ba? So, yon interaction with someone who using his name. Di dapat yung gumamit sa pangalan niya, yun ang hanapin niya. Pero mga kahombre ko, ito ho ang binanggit niyang pangalan. Kondonya at Royal Blood si Aling Reby, bakit mukhang baluga? Sagot! Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot! Ano? Sagot! No, wala ka palang maisagot. Gonggong. Iyan ang tinatawag na malaking kagonggongan mo. Nagbabase ka sa itsura ng tao. Di ba? Ikaw, ano itsura mo? Ba't di mo maipakita? Pala-Lani Cruz ka pa. Pala-Lani Cruz ka pa. Pala-Lani Cruz ka pa. Gonggong, may tiburaot. Malis ka nga dyan. Baka sapakin ko yung uso mo eh. Ulitin niya natin! Pala-Lani Cruz ka pa. Pala-Lani Cruz ka pa. At walang oras sa'yo kahit kailanman. Si Boss Manny. Sino ka ba? Busy ang tao. Kahit kailan hindi makikinig yan sa basurang tulad mo. Kumakalat na ang mga estudyanteng nanalo ng premyo ni Norman Gusgusin ay magkakamag-anak pala, mga kahombre ko. Diyos ko, Lord. At huwag niyong kalilimutan, ho. Tingin. Kumbaga, lakad matatag, mga kahombre ko. Nag-delete na po ng mga post ang mga estudyante. Hanggang saan ka ba aabot? Ayan o, very clear, mga kahombre ko. At medyo magkahawig din ho ang mga estudyante. At makikita ho sa apelido na iisa lang, kaya pala halos iisa lang din ang hulma ng mga estudyante. Ayan ho sila, ha? Grabe ka talaga, Norman. Sige, pagmasdan mo yan, Ali Susan. Kung saan niya pupunta. Yan.
Akala mo kasi, Alice Susa, binibiro kita. Alas 4 ng hapon niya kanina. Humahataw sila. Siguro naman, alam mo na yan. Ayan. Ayan, tingnan mo, mabuti, Alice Susan. Ikaw na, kung nanonood ka sa akin dito, Alice Susan, makikita mo yan. Dala-dala nila ang iyong alias warrant of arrest. At nag-play ho ito mga kahombre ko ng isang video na umaandar ang kotse. Ngunit, ang original video pala mga kahombre ko ay galing sa isang agent mga kahombre ko dito sa Laguna Bel Air 3. Pero ang sabi niya mga kahombre ko, ito daw ho ay footage na hinahabol na ng kapulisan ang isang vlogger, mga kahombre ko. Pananakot mo nga naman, Norman, ano? Nananakot ho itong tao na ito, paulit-ulit. Alam nyo kasi, mga kahombre ko, kaya niya yan ginagawa. Kasi sa totoo lang, ayan kasi talaga ang takot niya. Yung lumalabas ho sa bunganga niya, yan ho talaga yung fear niya. That's why lumalabas sa bibig niya yung mga bagay na karumal-dumal tulad ng mga pagbabanta, pagmumura, pagdadamay sa mga magulang, pagdamay sa asawa, pagdamay sa anak. Kasi mga kahombre ko, gawain niya ho yan. Pang-aalipusta sa mga disabled person. Yan ang makakapagpalakas sa kanya at makakapanakot sa mga kalaban niya. Alam niyo kung bakit? Kasi ayan ang kinakatakutan niya. Di ba? Ganyan ho si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Huwag niyong kakalimutan, ganyan ang galawan ng tao na yan. Oo naman! At sabi niya, Ano masasabi mo ngayon, binabalita ka na ng mga mainstream media about sa inyo ni Manny Pacquiao? Di ibalita lang nila. Who cares? Ano paki ko? Ha? Ano pakialam ko dyan? Di ba? Di popularity, tanga. Oo sobrang trending nga ng buhay ko. Pagkatapos ng LTO ni Lacanilao, si Rowena Guason. O pagkatapos ni Rowena Guason, si Manny Pacquiao. Pagkatapos ni Manny Pacquiao, Supreme Court of the Philippines. How popular I am. Kaya itong grupo ni Makagago, hindi ko pinagpapapasit to. paano hindi pinapansin? Bukang bibig mo nga ako Pag-i-endorso ni Makagago, ang leader niyan ay si Makagago. Hindi naman po ako katulad ni Makagago, especially yung mga taong ginamit ni Makagago. Pero to si Makagago at yung mga taong idinamay ni Makagago para magdemanda sa akin. Ano ba talaga laman ng bunganga mo, tae? Tae o basura, di ba? Grabe ka naman, Norman! At dito, mga kahombre ko, ayan ho kasi ang imahinasyon ni Norman. Alam nyo, mga kahombre ko, sa mga sumusubaybay dito, siguro nasimulan nyo to since October. Simula October hanggang ngayong February na, mapapansin natin, mga kahombre ko, kay Norman na parang lumala po siya. Ang layo ng Norman noong December versus sa Norman ngayong February. Makikita natin na this guy is actually stressed. Makikita natin na walang-wala na siya sa sarili niya, ibang-iba na rin ang itsura niya, lalong-lalo na ang kinakalagyan niya. Tandaan nyo, mga kahombre ko, at tandaan nyo para sa mga estudyante, maaari pang maloko ng tao na ito. Kung kayo ay maniniwala pa sa tao na ito, napakalaki nyo ng mga ignorante. Kasi ayan na, this guy is very much exposed now. Kitang-kita na po dito ang mga kabulastugan ng tao na ito. At tandaan nyo, kung tunay na may pera yan, malamang sa malamang, ipagyayabang niya yan. Ngunit ngayon, mga kahombre ko, wala na po siyang maipagyabang. Alam nyo na ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, walang-wala na siyang kapera-pera. Mag-ingat kayong lahat, mga kahombre ko. Mag-ingat ang lahat ng mga estudyante. Because this is a real threat sa social media and this is a real threat sa life nyo. Kasi lahat ng dumidikit sa tao na ito, minamalas. One love, good fucking vibes. Hello, I'm back. Now let's go back. The answer is... See, paranoid Mangasin. Kayo ang mga tunay na demonyo!